Araw o... Ito lang yung pagkaintindi ko. Sa tingin nyo, kung tumakbong presidente si Sara, kanya yan? Oo, nung araw, oo. Walang tatalo. Walang tatalo. Dahil kumiting kami lahat eh. Opo. So tama ba yung sinabi niya na the president was mine already? Yes. Sinabi niya yun. Opo. Tama po yan. Tama yun. Opo. So yung pong ahensya ng gobyerno na may confidential fund na mag-submit ng resibo ay hindi na confidential fund yun. Kasi just like Mr. Chair, gusto ko lang pong doon, kasi nire-require po yun ng joint circular. So hindi po pwedeng kasi meron po tayong joint makatapos circular magsalita yung 2015 regarding sa confidential fund. Pero hindi po nakakatawa na sabihin natin hindi tayo nagsasubmit ng mga resibo. Nagmamagaling, nagmamarunong, confidential, di maintindihan. Nag-follow po doon sa JC 2015. Ay, nako. Ay, ang galing. Ang galing ng convicted na to. Mula po na ako maging ombudsman, wala po nagsabi sa akin na mag-submit po kami ng resibo dahil paano ko po reresibuhan ang isang intelligence officer na sinuyo ko tingnan ang isang bagay o isang kaso. Teka lang. Ano ang resibo ilalagay ko doon? Paano ko ililiquidate sa akin ng intel officer? If I get a safe house, hindi aatras kundi patuloy na lalaman sa mga hamon ang prinsipyo ni Vice President Sara Duterte sa gitna ng masalimuot na politika ngayon. Kasabay nito ang pagtataas ng moral ng mga taong bumubuo sa kanyang tanggapan upang itaguyod ang buong pusong paglilingkod sa bayan. Hindi madali ang maging empleyado mayor ng Office of the Vice President. Pero tumutok lang kayo sa trabaho ninyo, iiwan na lang ninyo ang politika sa akin at kailangan tuloy-tuloy lang kayo sa trabaho. Papasalamat sa mga Ma'am VP, maraming salamat sa tulong na bigay mo. Sana marami ka pang matulungan. Thank you po kay Sara Duterte, Vice President po, sa pagbigay niyo po ng wheelchair na hindi namin alam na may pabigay po. So, nung nalaman ko po na may pabigay na wheelchair, kaya po inasikaso ko po agad ya para hingi po kami ng tulong sa wheelchair. So, ngayon po, thank you po, nabigyan kami, isa kami sa nabigyan ng wheelchair at malaking tulong ito, hindi na kami mahirapan sa mister ko sa pagbuhat, dyan na lang siya kinapaupo kung pakain, paliguan, dito na rin. Malaking tulong po talaga ang wheelchair po na bigay. Galing po kay Vice President, thank you po, Sara Duterte, maraming salamat po. Para po sa akin, sir, nagpapasalamat po ako ng marami sa kanya kasi po, marami siyang natutulungan na tulad namin, ng mga Pilipino na nangangailangan. Parang
mag-aano ba sa kanya, yung tumutulong siya sa mga mahirap. Sa datos mula sa OVP BARM Satellite Office, umabot na sa 92 ang kabuang bilang ng mga individual na pinaghandugan ng wheelchair ng opisina simula 2023 hanggang Oktubre ngayong taon. So dito naman guys, nabigay siya ng mga pamaskong handog para sa mga ating kababayan, no? May mga groceries para masiyahan naman ang ating mga kababayan. Mga 2,000 ito nabigyan niya, no? Dito. Yan. So, hindi ito ayuda katulad ng tupad, AX, at saka yung AKAP. Ito guys ay ano talaga ito? Isa sa mga ginagawa ng ating Vice Presidente. At ito naiyak yung mga ating mga senior citizen, no? Napaiyak. Kung nakita ninyo yung unang video na mayroong nagsasalita, ay nabigay siya ng mga wheelchair sa ating mga may kapansanan. At dito naman, namigay siya ng mga bigas, 10 kilo na bigas at ng mga kung ano-ano pa ang pangangailangan natin. Dito guys ay nag-speech siya o nagbigay ng pasasalamat si Vice Presidente Sara Duterte kasi hindi siya nakadalo dito. Itong pagpamigay ito sa sa Cebu. No, sa Cebu ito. At hindi siya nakadalo dahil sa busy, saka maraming anniversary, no, sa Office of the Vice President. Kaya dito nag-zoom na lang siya at nagbigay ng kanyang pasasalamat sa mga tao. At sinabi niya dito na hindi ito ayuda para pambili ng boto. At saka hindi naman siya tatakbo, di ba? Kahit mamimigay siya, okay lang yun kasi hindi naman siya tatakbo na 2025 na election. Yan. So, ang saya-saya ng mga ating kababayan, ng mga Cebuano na nakatanggap ng